I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. So, gusto ko naman kausapin yung ating mahal na Pangulo, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pababa sa sambayan ng Pilipino, at lahat ng politiko, regardless of your political party. Mr. President, tinakda na po ng Diyos ang bansang Pilipinas ay gawing apple of the eye ng buong mundo. At ito po ay sa inyong term. Maaaring hindi niyo po alam o maaaring hindi niyo naintindihan. Pero ako po ay naniniwala na ito po ay inyong nararamdaman. Ang Diyos po ay nagtatrabaho upang ang bansang ito na inyo pong pinamumunuan bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay tanghal sa buong mundo. Makikita niyo po yan. Ang pag-angat po ng bansang ito hanggang matapos ang inyong term ay tuloy-tuloy. Regardless, ulitin ko po, regardless of opposition, regardless of fake news, regardless of conspiracy, regardless of communism, regardless of any lies, saan man po manggagaling na kampo, tilakda po ng Diyos na ang bansang ito ay iangat ng iangat. At napakapalad niyo, Mr. President, dahil sa panahon na ang Diyos po ay nagsimula magtrabaho, kayo po ang kanyang inupo. Ang sabi ko, ang palad niyo, dahil ang Diyos po ay nagtakda na magtrabaho sa panahon itinakda niya, kayo po ang kanyang inupo. Isa lang po ang aking hiling sa inyo, mahal na Pangulo. At isama niyo po ang inyong buong gabinete. At adyukan niyo po ang buong Pilipinas. Susundin po kayo ng sambayan ng Pilipino sa isang simpleng appeal. At ito po siya, Mr. President. Palagi po kayo magpasalamat sa Diyos na sumama sa inyong administrasyon at nagpala, nagpasagana, nagligtas sa sambayan ng Pilipino. At huwag tayong mamulagat sa bayan ng Pilipino sa mangyayari sa bansa mo. Kaya kung tayo magtatanong sa bayan ng Pilipino, ano dahilan? I answer briefly, so specific. Now is the time of prophetic fulfillment for the Philippine island to soar high. So anong ibig sabihin ng time ng prophetic fulfillment sa bayan ng Pilipino? Dumating na pong itinakdang panahon ng Diyos. Para po siyang pag-aaral sa isang eskwelahan. Either siya po elementary, high school, or college. Hindi ka po pwedeng makagraduate malibang dumating ang panahon ng iyong pagtatapos. At pag dumating na ang panahon ng pagtatapos, may oposisyon, may sumasang-ayon, may ulan o wala, kaka-graduate ka. Kasi panahon mo na yun. Kahit anong ungol ng diablo at balita na ibabalita ng mga reporter at mga ayaw ng gagawin ng Diyos sa bansang ito at fanatic sa kanyang political party na ayaw magbukas ng pananaw sa bagong bagay na gustong gawin ng Diyos na nabubuhay sa hatred and forgiveness. Believe me, Pilipinas, believe me, beloved Mr. President, at ako po nagpropesya 2 buwan bago mag-eleksyon kayo po mananalo. Uulitin ko, believe me, Mr. President, tuloy-tuloy po ang soaring high ng Pilipinas. Wow. To God be all the glory, guys. So, gusto ko naman kausapin yung ating mahal. Narinig nyo yun po. Nakakakilabot ng balahibo. Ano? At isa pa, nakatala din sa Biblia. Yun, na ang Panginoon talaga ang mismong pumili, no, na mailuklok upang pamumunuan ang isang bansa. Nasa Biblia po 'yan, mga kababayan, no? Si Pangulong Marcos Jr., marami pong nagsasabi na itinakda ng Panginoon
siya ang susunod na mamuno. Nangyari po yun. Why? Sa nakikita ko lang. Dahil po sa kanyang busilak na puso, pagmamahal sa kapwa-tao, malasakit, pagtulong, maunawain, maalalahanin, higit sa lahat, yung napaka-humble ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Tama yung sinabi ni Pastor. Ito po ay Jesus is our shepherd, nakalagay dyan no? Hindi ko alam ang pangalan niya, hindi ko alam, basta ang tawag ko is Reverend ito, Pastor ito, no? Maraming salamat sa kanyang napakagandang salita at purihin ng Panginoon, mga kababayan, no? Totoo po yun ang kanyang lahat ng sinasabi. Pag ikaw po ay malinis ang buong pagkatao mo, may pananalig ka sa Panginoon. Yan po si Pangulong Marcos Jr. na lagi kang nagdarasal para sa kapakanan ng kapwa mo Pilipino. Ang Panginoon, mga kababayan, ay laging nakatingin, nakagagabay. Ginagabayan ka ng Panginoon sa araw-araw ng iyong trabaho. Nakikita natin ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. ay super bait. Hindi man lang marunong magsalita against sa mga kritiko niya, no? Nandyan po, no, yung mga pang-alipusta. Expected po natin yan, mga kababayan, sapagkat ang Marcoses matagal na pong sinisiraan. Lagi kong ini-include sa aking mga video. Always remember, nanalo sila sa kaso sa international sapagkat sila po ay kakampi ang katotohanan. Lahat ng mga bintang sa kanila, yan po ay gawa-gawa lamang. Sapagkat yung mga nagbibintang sa kanila, sila po ang may gawa niyan. Totoo po yun. Yung putak ka ng putak sa social media, naaakala mo malinis ka. Yung pala ay hindi. Diba? Kaya, tama po. Ako ay sumasang-ayon, sinabi ni Pastor, no? Ang Panginoon, lagi pong ginaguide, pinoprotektahan ang ating mahal na Pangulo. Saan man siya pumunta, sa kabila ng mga banta sa kanya, no? Kikitili ng buhay niya, gutay-gutayin, sabi ng mga, yung mga tao na walang ginawa, no? Sa totoo lang, maraming unos na dumating sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Example na po yan, yung paninira, pagbibintang, pagmumura, kung ano-ano pa. Diba? Sabi ng isang, DDS vloggers, nagnanakaw sa kaba ng bayan. What the heck? Alam nyo, madali lang mag-akusa, pero mahirap patunayan. Totoo po yun. Kaya, si Pangulong Marcos Jr., tinatawanan lang kayo, kasi wala namang katotohanan. O, ito sasabihin ko na naman, kung mayroon kayong sapat na ebidensya, dalhin nyo sa korte, haharapin niya po, sapagkat yan po ang sinabi niya sa interview niya kay Jessica Soho. So, dahil dito sa mensahe ni Pastor, maraming salamat sa kanya. And ako'y naniniwala, itong pastor na ito ay laging pinagdarasal ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Totoo po yun. Nakikita naman natin, mga kababayan, ng kanyang pamumuno. Puro tulong dito, tulong doon, tahimik lang. Kahit saan pumupunta, basta tulong para sa kapakanan ng mamayang Pilipino. Yun lang ang trabaho ng Pangulo. Lahat sinusolusyonan niya, step by step. O, 'di ba? Alam niyo ang Pangulo, naka-shoulder sa kanya lahat ng problema ng bansa. Ito lagi natin tandaan. Speaking of problema ng bansa, past administration dekada na po, ang daming problema ng bansa na ito. Pero walang nangyayari, walang asenso. Kawawang mamayang Pilipino, talamak ang korupsyon, dekada na po. Pero, tingnan nyo naman, tinambak po lahat yan kay Pangulong Marcos Jr. Minanan niya po lahat yan. Real talk po tayo dito. Pero ang Pangulo, ni minsan hindi nyo nakikita na sinusumbatan ng past administration, no. Hindi po. Ang ginawa ng Pangulo is continue ang kanyang kawanggawa. Inaayos yung mga madumi
na iniwan sa kanya. Pero taliwas doon sa mga sinasabi ng ating mga ibang mga kababayan, kapwa mo Pilipino, inaalipusta ang Pangulo, parang lahat ay kasalanan ni PBBM. Biro nyo yun? Hindi lang talaga sila marunong mag-isip kasi wala silang isip. Ganun lang yun eh. Pero para sa akin, God is good all the time. To God be all the glory. Ang Panginoon ginagabayan ng Pangulo. Ako, very confident ako. Sapagkat ang Diyos ay pinoprotektahan ng ating mahal na Pangulo. So yun mga kababayan, to God be all the glory. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.